check ulit natin guys yung update dito sa pinapagawa nating bahay ni Father. Aba, ang galing ah. Dami ng pagbabago ah. Kung may 20k pesos ka, pwede ka na magpasimula ng bahay. Ito guys, yung nagagastos na dito is 20,000 pesos guys. Ayan, meron na tayo pa diyang poste at saka nagsisimula na yung hollow blocks. Igot-igot pa gabi. Ah? Igot-igot. Sobrang bilis ah. Nandito na sila sa likod oh. Nag-a-assist pa. Galing. Ang bilis. Ang bilis din maubos ng budget. Wala na tayong budget. Wala nang semento. Ubos na. Last na yun guys. So, ng semento nandun. Bali, nakaubos na sila ng 10 sako ng semento. Yun lang naman yung mabigat-bigat dahil yun yung medyo mahal. 225 pesos dito sa amin. Mula nga doon sa ilalim, merong isang nakalubog. Tapos dito naman sa ibabaw ay 3. Sa harapan po, 3 hollow blocks lang yung makikita mo na nakalitaw. Doon naman po sa may likod ay bali 6 na patong. Kasi yung baba, yun na yung magiging kwarto ni Papa. So, ka-level hanggang sa may bintana niya yung hollow blocks na ilalagay nila. At dahil nga isa na lang yung ating bag ng semento, pabili tayo ulit ng 10 piraso. So, bali 2,250 pesos yan. Siguro nga ay magpapahinga muna pagka naubos na tong lahat ng semento dahil wala na ulit tayong budget. Yung ibang hardware nga dito ay nasa 240 pesos yung bag ng semento. Buti nga dito sa na-orderan namin, sabi namin sa kanya kami lagi kukuha. Ay yun, nagkaroon kami ng discount. 225 na lang daw. Siguro ito yung gagamitin para pang boost dun sa mga poste pag natapos na nitong mga hollow blocks na hinahanay. Basta kung meron na kayong lupa at meron kayong hawak na 50,000 or not more than 50,000, pwede na kayong magpa-start. Ganito, depende kasi sa papagawa nyo na bahay. Pero kung simple lang, kaya naman na hanggang mga lahati. And then, patuloy nyo na lang paunti-unti. So, ito na yung taas ng hollow blocks natin. Dito, ganyan na po yun sa may harapan, yung taas. Tapos, lalagyan na lang yan ng pader na parang kawayan or style parang aesthetic tignan. Tapos dito sa likod, medyo mataas pa yan guys. Dadagdagan pa yan bukas. Hindi na ako masyado nakapag-vlog dahil nga umalis tayo kanina. Pero ayan, ang taas na agad niya. Ang bilis no. Magbubuhos naman siguro sila nitong mga poste pag natapos na yung mga pag-hollow blocks dito. Bali, ang binili nga nating hollow blocks ay 200 pieces. So, baka kasama na dun pag may sobra is yung paggawa nila ng CR. Wala po kasing CR dito sa bahay nila. At ito namang likod na to guys is magiging kwarto ni Father. 2 kwarto yung gagawin sa baba. Tapos yung kalahati naman is yung parang pinakasala. Tapos sa taas is may 2 kwarto din. Daming kwarto ah. Ito yung pinakaharapan. So magkakaroon sila dyan ng terrace na style kawayan na lang yung mga dingding. Basta parang ganun yung sinauna. Pero yung likod is hard flex po yung pangpapader nila. Grabe, ang layo na ng 20k pesos mo. Ayan na oh. Mataas na rin. Okay na rin. Not bad, diba? Kaya pa-start ka na rin ng bahay. So ayan kami. Na school na kami dahil meron ng pasok si Ella po. Pero ayaw na naman kumain. Kaya ang bagsak kay mama na naman. Lasang manok nga daw ang kalalabasan kapag ganito yung ginawa mo sa iyong talong. Madali lang din siyang gawin, so tara start na tayo. Bale, ito yung mga kailangan nating i-prepare. Talong, yung breadcrumbs, crispy fry, and yung ating egg. Meron din palang sibuyas at kamatis. Pero kung yung mga anak nyo hindi mahilig sa kamatis at sibuyas, huwag nyo na lang lagyan. So habang nilalabo natin yung ating talong ay hiwain na natin ng napakaliliit itong ating kamatis at saka sibuyas. Pag ganito na yung kulay ay atin muna pugasan sa malamig na tubig para mas mabilis nating balatan. Yung iba sinasama itong balat pero dahil nga medyo mga sensitive ang ating mga anak, so ayan, tanggalin na lang natin. Tapos ganyan, himay-himayin nyo pabuka yung ating talong. Mas maganda kung bukang-buka talaga yan. Tapos budburan natin yan ng crispy fry. Baliktaran po. Dagdagan nyo na lang yung crispy fry guys para medyo malasa yung ating talong. Kahit nga ubusin nyo na tong isang sachet na maliit dito sa ating 5 pirasong talong. Depende kung ilan yung gagawin nyo. Basta baliktaran po yan lalagyan ha. Pagkatapos ay batihin na rin natin yung ating itlog. Lagyan nyo na rin ng mga pampalasa yan. Tapos sibuyas at saka yung kamatis ay ihalo nyo na rin. At pwede na nating ipatong dyan yung ating talong na may crispy fry sa itlog na may kamatis at sibuyas. At pagkatapos nga ay lagay na natin ito sa ating breadcrumbs. Pag hiwa-hiwalay nyo yung talong guys para talagang crispy, talagang dikdikin yung maigayan ng breadcrumbs. Kapag kasi manipis lang yung ilagay nyo ng breadcrumbs is hindi siya magiging crunchy. At mas maganda rin siyang iprito kapag talagang deep frying, sobrang daming mantika, tapos 2 beses mo siyang isasala. Diba ganyan, naprito na natin. Tapos ibabalik mo ulit siya guys. Para daw mas maging malutong siya. Katulad nito. Syempre, let's try muna kung anong lasa. Pwede nyo itong isawsaw sa toyo na may kalamansi or ketchup. Pero ito yung prepare namin, toyo na may ketchup. At hindi nga talaga nagkakamali yung pinanood ko ng video na ginaya natin. Masarap nga talaga pala siya. Ang funky!
pala. Ano yan? Meron nga dati nag-comment sa akin about dito sa used oil na lagayan natin. So, ito po ay may salaan sa loob, guys. Ayan. And stainless na rin yan. Wala pa yatang 100 pesos to. Kaya, ayan, hindi na tayo gagamit ng Mountain Dew na bote na lagayan ng used oil. Meron tayong socialin dito. Nasa comment section yung link. Day 4 na tayo, guys, nitong pagpapagawa ng bahay. Medyo mataas na yung patong ng hollow blocks. Dahil nga may mga pasok na yung mga bata, kaya tayo na lang dito. Kami nila Karen, nila Heidi, nila Ungboy ang nagtulungan para maghakot ng buhangin at maghalo para may magamit si Papa Alden. Ito na nga yung taas nito, guys, sa may harapan. Tapos dito sa may likod, sa kwarto ni Father, ay lalagyan pa yan ng isa pang patong ng hollow blocks. Kapareho ang height ng hollow blocks sa may likod hanggang sa may bintana yan. Dito nga natin sa baba nga pinalagyan ng kwarto si Papa kasi nga hindi pwedeng sa taas dahil mapapagod yan. Magrereklamo yan, babaakyat dyan. Syempre, matanda na. And it's afternoon. Hindi ako masyado nakapag-vlog dahil nagbantay ako kay Ella po sa school. Ang merienda nga nila ngayon ay sopas. So, lalagyan natin yan ng hotdog, carrots, repolyo, tapos yung ating gatas. Tapos meron tayong kaunting karning natira kanina. Yung ulam namin kanina ay adobo. And sobrang lakas nga ng ulan, tuloy-tuloy pa rin itong si Papa. Sabi ko nga sumilong muna, baka naman magkasakit. Konti na lang naman kasi dito sa may likod, inuubos lang nila yung halo, tapos ay magpapahinga na rin. Sobrang dami nang ang natapos today. Ayan, ganyan nakataas yung ating hollow blocks ngayong araw po na ginawa. Medyo malaki-laking pera pa talaga yung kakainin nito dahil wala pa tayo sa kalahati, ay 20k na nga yan agad. Pero at least nasimulan na natin. Sabi nga ang lakas ng ulan, ako po, ganito maghapon guys, titigil tapos biglang buhos na maulan. Kaya ang hirap nga gumalaw sa labas dahil napakaputik. Samahan pa nitong yung mga hinukay dito sa loob ng pinaglagyan ng hollow blocks. Sobrang putik pag naapakan. Okay rin naman sana pero wag lang lalakas na ganito dahil hindi talaga makakagawa sa labas. Kaya dito nga tayo sa loob, pinagtatanggal na itong mga tambaklit na lupa para maayos yung galawan natin dahil sobrang putik talaga. Siguro ay hindi na nga titigil itong ulan kaya ayan nagsikainan na kami at bukas na ulit itutuloy guys. Ako nga ay ito pakapi-kapi lang muna dahil busog pa naman. Hindi pa nga ako nakakapagkape simula nung umaga dahil sobrang busy. Grabe hindi na namamalayan yung araw. Pang day 4 na pala natin to guys. Nakahabol nga si Inchik. Ayan yung kapatid namin na pangatlo. Kaya siya na yung nag-labor. Tapos din guys ang ating day 4. And meron tayong relief dito na natanggap galing sa barangay. Meron siyang 3 pirasong sardinas and 3 kilo na rin na bigat. So malaking tulong na to para sa ating pagpapakain. Malaki rin ang gastos natin sa pakain doon, 500 a day. Buti na lang nag-aambag-ambagan din. Hindi lang po ako yung gumagastos guys. So baga tayo lang yung nauna and yung mga kapatid natin nagbigay-bigay din. So hindi lang po ako. Kasi hindi ko rin kaya. So, lahat naman is tumulong. Marami tayong magkakapatid. Meron kasi tayong vlog sa Facebook. Tapos marami doon nagbabash tayo na yung bahay daw ni Papa ay napakabarong-barong. Tapos tayo daw, ang ganda-ganda daw ng bahay natin. So, ayun na nga. Na-explain ko naman doon kung saan siya dati nakatira. Hindi naman talaga yun yung bahay niya guys. So, ayan. Pa-share ko pala sa inyo kung paano naman ginawa tong ating mga shelves dito sa loob ng ating kwarto. Hindi ko pa yata na-share to sa inyo. So, ayan, pakita namin sa inyo. Hello guys! Another DIY na i-share namin sa inyo ni Papa Arden. Pagkahatid nga namin kay Ella po sa school ay diretso kami dito sa hardware para bumili ng metal paring. Gagawin na kasi namin yung ilalim ng countertop. Matagal na rin naming plano yun. At ngayon nga ay itutuloy na natin. Bali gagamitin natin dito yung mga tira-tira naming mga tiles. Nagpa-tiles kasi tayo ng kwarto ni Ate Jillian at saka kwarto namin master bedroom. Mga pasobra tayo na dala-2 piraso kasi baka mabasag. Pero pagkatapos ngang magawa ay hindi naman po, wala naman pong nangyari
nangyayaring ganon. Kaya ayan, meron tayong mga sobra na 2 piraso sa bawat kwarto. At ito nga yung tiles natin. 179 pesos yan guys. 60 by 60 yung ginamit sa master bedroom. Pati yung kay Ate Jillian ganon din. So ngayon ay gagamitin natin dito sa ating likod ng countertop na gagawin naming storage or kaya sa Tagalog, tambakan. Yes po, tambakan talaga. Wag na nating gawing sosyal. So dyan natin ilalagay yung mga kaldero, kawali, tapos yung ating mga condiments, yung mga pinag-groceryhan natin. Magiging organized na tayo. Meron tayong mga talagang lagayan. Pero ewan ko anong ginawa ng mga bata dito sa ilalim. Tignan nyo naman ang drawing. Sino kayang salarin dyan? Si Kuya Kel, si Ate Jillian o si Ella. Pero si Ella hindi niya pa yung kayang gawin. At kulang nga yung ating nagamit pala dito na metal faring. Isa lang yung bili namin. So ang ginawa na lang ni Papa Alden ay yung tirang kahoy naman nandun sa ating pintuan. Nung pagbili kasi namin ng pintuan ay malaki yung sobra. So nilagari niya. Tapos hindi niya naman tinapon yung kahoy. So ito nagamit pa natin dito sa ilalim. Kaya puro DIY. Wala po kaming binili kung hindi yung metal faring lang. Tapos pala yung concrete nail guys. Maiiksi na concrete nail yung ginamit dyan. Medyo na iba lang dito guys sa isa dahil nga wala na tayong kapareho nitong tile. So ayan, magkaiba sila ngayon. Pero okay na yan. Nandito naman yan. Tago naman yan. Walang makakakita. At syempre bago natin yan maglagay ng mga i-organize natin yan ay linisin muna natin. Bibili pa nga ako ng mga talagang magaganda as in aesthetic na mga lagayan. Kasi yung mga nandito ko colorful. Si Papa Alden pa nagbili niya nung nasa abroad ako. Naku, wala talagang ka-taste-taste. Ganun naman yung mga basket na yan. Iba-iba ang kulay. For the meantime, yan muna yung gamitin natin. Ayan, mas okay tignan, di ba? Hindi kung saan-saan na lang ipapatong. Ayan, meron na silang place. At mamaya, ipupunta tayo ng palengke at mag-grocery and lalagyan natin ng mga laman niya. Ay, another 600 na naman to guys. At ayan na nga, naniningil na siya. Meron nag-comment dun sa isang vlog ko guys na ito daw PVC panel na ginamit ko sa CR namin na pang kisame is nasusunog daw to. So hindi siya pwede na pang kisame dito sa atin. Unlike this, yung Hardeflex. So titignan natin kung nasusunog nga ba siya. Susunugin ko siya using this lighter. Tignan natin kung nasusunog kasi hindi ko rin alam. So try natin. Wala, nasusunog nga. Oh! Nasusunog nga! Hindi siya nasusunog guys. Look. Diba? Kita nyo? Oh, hindi siya nasusunog. Lapit ko. Wala, hindi siya nasusunog. Nangingitim lang siya. Natutunaw. Pero, ayun oh. Ayan, nangingitim lang siya pero hindi siya nasusunog. Pero, syempre masusunog to pero hindi siya yung tipong sa sarili niya na magpapalakas ng apoy. Pag naalis na yung apoy, mawawala na rin yung apoy niya. Pag merong apoy na patuloy, ayan, tingnan niyo. Ayan, wala diba? Lapit pa natin. Wala. Natutunaw lang siya guys. Ayan. Pero hindi siya yung tipong magtutuloy-tuloy yung apoy. Yung katulad ng plastic. Natunaw lang siya. Electrode! May bago kaming electrode guys. Magagaling. Dali. Oo. Ano yung kabanga lang? Iyo. Dikit lang. Ano.